Senator Ping, dito po sa ano 'no, sa inyong panukala nga sa Transparent BICAM, alam namin panukala pa lang 'yan at mahaba-haba pa ang biyahe niyan kung talaga pong maaaprubahan. But dito po sa pagbabanse sa 2026 proposed budget, papaano po 'yun, Senator Ping? Kasi nga kung hindi po kayo ang chairman at kayo'y magiging miyembro lamang ng finance at nasa minority kayo, doon sa usapin ng nangyari ngayon, kaninyo, di ba, mangled beyond recognition, dito po kasi ang balita namin, bagamat may chairman sa House Appropriations, committee chairman po dito sa Senado, pero dito ho ang nag-usap lang, yung mga tauhan na lang nila at nagkatawagan sa telepono late night at sinasabi na ito na yung mga insertions. So, kapag po ganyan ang sitwasyon na hindi kayo Committee on Finance, paano po kayo magiging masyadong aktibo at masuri nyo yung budget bago po man lang isa lang sa magkaroon ng BICAM report? Paano kayo makakagalaw ho doon kung sakasakaling miyembro lang po kayo? Can you demand presence, kumbaga? Yeah, sa interpolation, papasok. Kasi doon ko ilalahat, natatanda mo, Ted, sa mga budget deliberations namin, lalo sa plenaryo. Pino-point out ko lahat yung kamalian. Binabalikan ko yung hindi lang budget last year, kundi mga 2 years ago na budget, binabalikan ko pa, kino-compare ko. Sa ngayon nga, Ted, simula nung naproklama ako nanalo, nagsimula na kami mag-research ng mga staff ko. Sabi ko, pag-aralan na natin kasi 3 taon tayo nawala, hindi natin nasundan yan. Wala tayo sa ground. Hindi natin alam na nangyari dyan. Ang makikita lang natin dyan, budget books. Pero pag-aralan na natin, balikan natin yung GAA 2024, 2025. Sa ngayon, at nasa 2025 budget pa lang kami. And marami na kami nakita na dapat itama. Marami talaga. Alam mo, flood control, nagbalikan na naman with the vengeance. Alam mo, merong isang, hindi nga babanggitin yung lugar, Ted. Merong isang maliit na bayan. Alam mo yung kanyang, sabihin natin, flood control o irrigation o kung ano man. 10 billion pesos. Isang napakaliit na bayan at isang maliit na barangay, 1.9 billion pesos. So, ito yung sa 2025 budget, ito yung pag sa interpellation o sa committee hearing, tatanungin ko yung concerned agencies o doon sa yung sponsor ng budget, paano ginastos ito? Paano gagastusin ng bayan na merong 10,000 population, yung 10 billion pesos? Sino naglagay nito? Kasi okay, pinag-aralan namin yung bayan along the riverbank. Pero hindi lang naman isang bayan, Ted, ang nasa riverbank. Ang nakita namin, at least 4 na munisipyo, 4 na municipalities along the riverbank. Bakit isang bayan lang binigyan mo ng 10 billion pesos? Di ba bahain din yun? Kasi aagos din naman yung tubig pag binaha yung kabilang bayan, karatig bayan, malulunod din yung mga tao sa bayan mo. May 10 billion ka. Ito yung mga distorted na mga appropriations na dapat i-point out. Kasi sa akin, Ted, tama na yung put them on notice na merong nakikialam, na merong nag-aaral, na merong nakukuhan datos, na tatanungin kayo. Kaya gano'n din ang nangyari in previous years na pag nag-interpellate ako, marami ako pina-PowerPoint ko pa nga, di ba, yung bahay na nakalagay sa gitna ng kalsada kasi hindi binabayaran yung right of way. Samantalang hingi sila ng budget ng right of way. At that time, I think, meron silang hindi pa nagagastos na 11 billion, yung DPWH. Humihingi na naman sila ng 22 billion. So sabi ko, meron pa kayo 11 billion, nanghingi na naman kayo ng 22 billion. And yet, itong bahay na ng mag-asawang matatanda, pinapaikot-ikot nyo, ayaw yung bayaran yung right of way, kaya hindi tuloy passable yung kalsada kasi nakaharang yung bahay. Ito yung mga example, Ted, na binabanggit ko lang, na maski miyembro lang ako, majority or minority, may boses pa rin ako. Isa ako sa 24 na senador.